nagtinginan kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo. Forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. Ako, nagdrama na naman ho itong si Baculaw. Pakiramdam daw ho niya, pinagkaitan siya ng pagkakataon na magpaliwanag doon sa sagutan nila nitong si Senator Robin Padilla. Pues, ibibigay ko sa iyo lahat ng oras dito sa video na to. Papakinggan ng sambay ng Pilipino kung ano side mo. Okay? Walang problema dito. Ilabas mo sa loobin mo, Jinky Luistro. Pero bago ho yan, isa-like at subscribe. Kasi na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang po sa baba. Bago ho natin pag-usapan yan kay Jinky Luistro na yan, pasadaan ho muna natin ang pinaka-latest na survey ng Pulse Asia. Ito ho mga kababayan. Ito ho yung pinaka-latest na survey ng Pulse Asia. Kung inyong makikita dyan, yan ho yung approval rating nitong si VP Sara at yung disapproval nitong si Marcos Jr. Approval at saka disapprove rating nitong si Marcos Jr. Kung inyo hong makikita, grabe naman itong si Marcos Jr. Hindi ho siya nang hinayang. No? Linoko ho niya talagang hindi ho siya nang hinayang dito sa kanyang hindi siya approve noon. Nasa 8 lang. 8 ho mga kababayan ang kanyang disapprove at kanyang approval rating talagang to the moon. Taas ho 82% ho. Ang disapprove niya 8% lang talagang literal hindi makakana yung mga dilawan at pinklawan. Diba? Talagang talaga unity man dati nga, diba? Malaki pa nga yung malaki pa nga yung disapprove ni BP Sara noong mga panahon na yun, 9% sa kanya, 8% naman yung kay Marcos Jr. Diba? Ganyan ho karami, diba? Tapos 8% dito, 12% dito. Ito na ho ang problema dyan mga kababayan. Normal lang naman sa isang leader yung ang approval rating niya paglipas ng ilang mga taon sa kanyang termino, tumataas talaga yung disapproval. Siyempre, siya ayaw sa si Tatay Digong lang ang hindi bumaba sa pwesto na imbis na mataas ang kanyang disapprove. Iba si Tatay Digong Hindi naman natin siya pwedeng ikumpara dito sa dalawa na to kay BP Sara dito kay Marcos Jr., di ba? Si BP Sara maganda rin naman kaso nga dahil nga palpak tong administrasyon na to, nadadrag yung performance niya dahil nga magkasama sila sa unit team. Akala ng mga tao, especially yung mga hindi gaanong malalim sa politika, nagiging talagang political savvy lang sila pagka mayroong eleksyon. Pero pagka wala ng eleksyon, kung sino yung binoto nila, akala nila magkasama pa. Yun ang problema dito kay BP Sara. Pero yung mga nakakaintindi, kaya nami-maintain niya ang approval niya na yan, dahil dun sa mga nakakaintindi na talagang itong administrasyon na to, binababoy si BP Sara ngayong mga panahon na to. Ito mga kababayan. Ito mula nung nag-umpisa sila, mula nung 2022, nag-umpisa ho silang 2022. Tapos 23, 24, 25, 26. Ito kumbaga snapshot kada taon nung kung ano yung nila. Nag-umpisa ho siya ng 82, 80, 65, 50. Pababa ho trajectory pataas. Habang pababa yung approve rating niya, approval niya, pababa. Yung kanyang disapproval, pataas naman. Diba? Tsaka yung pababa masyadong sharp Isipin niyo ho yun mga kababayan, from 80 na political capital mo, na gustong-gusto ka na sa bayan ng Pilipino, from 82, ngayon 28 na lang. Ang laki ho talaga ng ibinagsak ng kanyang approval rating. Kakibat ho nun, ang kanyang disapproval, kaya balancing. Kung ano naman yung ibinaba ng disapproval niya dito, gano'n naman ho ang tinaas ng kanyang disapprove ngayong mga panahon na to. Talagang makikita ho yun. At nakabase yan doon sa ating nakikitang performance din dito sa administrasyon na to. Una na dyan, kung paano nila tugunan yung pangangailangan ng ating bayan. Kung paano maganda mapag-usapan to dahil papalapit na yung zona Sa Lunes magsusona na. 'Di ba? Yung mahiya naman kayo, drama niya, 'di ba? Mahiya naman kayo, ano nangyari? Meron ba nahiya? Wala hong nahiya.
puro kasi sila mga walang hiya. O silipin naman ho natin yung kay VP Sara. Hindi naman ho natin mapagkakaila na malaki din ho talaga yung ibinaba. Hindi ko ho hindi ko ho kayo bubulahin dito. Kay VP Sara, malaki din yung ibinaba. Kaso, ang problema ho dito, naiintindihan din ho ng ating mga kababayan, marami sa ating mga kababayan na hindi ho shot caller si VP Sara. Siya spare lamang. Siya, lahat ng kabuktutan na nangyayari dito sa administrasyon na to, wala siyang kinalaman. At dyan sigurado ako sasang-ayon si Jingy Luis. No? Di ba? Maliwanag ho sa sambayan ng Pilipino na hindi si VP Sara shot caller. Kaya lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa, kalokohan, pagnanakaw, kawalang aksyon sa mga problema, palsipikadong flood control, baha, kaliwat ka ng pagsipa ng mga pangunahing bilihin. By the way kahit na merong sigalot diyan sa gitna silangan, bumabalik yung sigalot. Yung mga karatig bansa natin, yung kanilang presyo sa kuryente, presyo sa gasolina, hindi ho ganun nagtataasan. Diba sa atin, dahil nga adik ang presidente, yung mga malalaking kumpanya, pagka narinig na nila na may problema diyan sa gitna silangan, mga oportunista, automatic na. Grabe, yung konsumo natin sa kuryente. Nagulat din tayo sa ating kuryente ngayon. Sa bill natin sa kuryente, pambira. Anong klase ito? Diba, hindi naman dating ganito. Bakit biglang nagkaganito? Dahil nga adik ang presidente. Pagka sinabi ng mga power generator, mga power distributor na ganito gastos nila o baka may lagay pa yung ibang mga government official dyan para hindi nila questionin o merong lagay ang DOE o hindi natin sinasabi baka. Kasi hindi sila nagrereklamo. Dami na nagpo-post. Mga artista, mga ordinaryong Pilipino. Kawawa dahil bigla na lang sumisipa ang kanilang mga electric bill, di ba? O napunta tayo sa electric bill. Yun na nga isa sa mga dahilan kung bakit bumulusok pababa ang approval ni Marcos Jr. at bumubulusok pataas naman ang kanyang disapproval. Isipin nyo na lang mga kababayan, 50 to, di ba? Ang trajectory ho pataas, yung trend, yan ang sinasabi ni Prof. Malutikia. Hindi yung siya, kumbaga, nandun lang siya sa isang level. Kunyari, nasa 40. Nakastay yan sa 40, di na bumababa, hindi na tumataas. Tingnan nyo ho itong kay VP Sara. Ayan ho, nandun ho siya nag-a-average ho siya mula dito sa 25 hanggang 29. From 30, bumaba ho siya ng 29. Ibig sabihin, nakuha niya na ho yung kanyang pinaka-level ng disapprove. Di ba? Ayan na yung mga Talyanista, Ensaymada at yung ibang mga nabubola nitong mga dilawan, pinklawan vlogger. No? Pero yung base na sinasabi nitong si Prof. Malutikia, yung mahirap tibagin, yung nasa 30%. Ano pa lang ho yun, kumbaga yun yung mga solido, nagmamanifest ho sa kanyang approve at disapprove. At dito naman ho kay Marcos Jr., ganun din ho ang nangyayari. Nagmamanifest din ho yung kawalang suporta ng ating mga kababayan sa social media at doon sa umpukan sa kalye, dito sa kanyang approval at disapproval trust rating. At dahil dyan, palakpakan ho natin to si Vice President Sara Duterte dahil mapahanggang sa ngayong mga panahon na to ang kanyang base, ang base ni Base, ang base ni Bise, yung base supporter, base voter niya sa 2028 nitong si Bise talagang solidong-solido. Wala makakatibag ho niyan mga kababayan. Punta na ho tayo dito kay Bacolao. Kahapon pa to sinend sa akin tong press ko na to dyan sa House of Representatives na di umano nagpasori itong si Bacolao at itong si Kapunan kay Senator Robin Padilla. Pakinggan natin, di ko alam kung gaano katutuwa yan. Panoorin natin. To accomplish at least one article, no? 3 more to go. Anong sabi ko sa Justice? Malayo na pero malayo pa, no? But nevertheless, we are already preparing for the succeeding articles and susunod natin, of course, is confidential fund, no? And the prosecution is always ready for the upcoming trial. We are positive because in this Siguraduhin nyo walang bribery,
walang tawag dito, perjury na kinakaharap yung mga ilalatag nyo, ha? Jinky Louis Strong. Yun lang pakiusap ko sa'yo. Please lang, para hindi na kayo masermonan ni Senator Robin Padilla. Okay na, nag-i-impeachment na tayo, pero huwag nyo naman babuyin yung impeachment trial ni Bibi Sara, no? Yung ginawa nyo sa House of Representatives, dyan sa Injustice Committee, huwag nyo na ulitin dyan. Pakiusap lang naman. Article, naging napakaganda at kompleto ng testimonya ng ating mga testigo. We had only 3 witnesses, and I must say that all of them are powerful witnesses. Wow. In the person of Agent Kalilong, Attorney Lotok, and of course, Walang powerful witness doon. Una sa lahat, si Kalilong, Kalilong, mga merong kinakaharap na kaso. Tapos, pinakauna, hindi siya expert witness. 'Di ba? Competent lang siya. Ngayon, yung 3 araw na training niya, hindi siya para pwedeng siya tawaging competent. Okay? Yun naman kay Lotok, ang issue naman dito kay Lotok, na nga, ang dami niya rin kinakaharap na kaso. Yung tipong merong hawak-hawak sa kanya, ang ombudsman at ang NBI, na kung sakaling hindi niya gawin yung pagsalansa niya na yon dun sa trial, talaga may kalalagay siya. Ayun, tipong, dapat yung mga malilinis ang konsensya, yung walang mga kinakaharap na kaso, hindi pwedeng takot-takutin na lang, ipasabi sa kanila kung ano yung gustong ipasabi dyan sa trial na yun lang naman. Pag nakapagpalabas kayo ng ganon, sasabihin ko talaga dito sa page, medyo malakas siyang witness na. Okay, Matibag, anak ng toko, hindi pa siya NBI director, gumagawa pala siya ng column sa Philippine Star, baboy na siya. Binababoy niyo na si VP Sara. Paano ko masasabi na ika nga makakatikim ng parehas pag-iimbestiga diyan sa NBI dito kay VP Sara. Ginawa niyo pang witness yung asawa ni Matibag. Endorser ng impeachment ng impeachment diyan sa House of Representatives kay VP Sara. Diba, kailanman hindi sila magiging solid na witness. Mula mong kay Loto, kay Hilong Kalilong, kay Matibag, wala, tibag ho lahat. ultimately, Director Matibag na naging very, very important ang kanyang naging testimonya. Without discussing the details, of course, dwelling on the merits. Thank you. Ma'am, sorry. Hindi muna ako magdudwell dun sa nangyaring trial. Just want to clarify. Yung prosecution po ba, nag-request po sa Senate na i-shoulder yung magiging mga expenses ng prosecution panel for the trial? Like for example, yung mga food and other mga necessities na kailangan po ng prosecution team. Wala kaming ganung request because in the history of having Senate proceedings, usually naman kapag may meeting and if they serve snacks, then tinatanggap yon. Pero requesting for the expenses of the prosecution, wala. Ma'am, the reason why I am asking this is because meron pong lumitaw na letter coming from the Office of the Vice President, signed by Vice President Sara Duterte herself, na requesting for for their own catering and other necessities dahil daw po may security threats. And alongside po dun sa letter, meron din pong request na bayaran, i-shoulder po ng Senate yung mga expenses ng defense panel. Ilabas niyo yung letter na yun. Anak ng toko. Pambira, pati ba naman dyan narrative paninira kay VP Sara? Merong lumabas na letter. Ito po yung letter gano'n na requesting ganito, ganyan yung detalye. Yung laway-laway na ganyan, sa bagay, ano po bang aasahan natin? Teritoryo ng mga crocodile to, kaya puro kabalbalan, pati yung mga minion nilang mga reporter. Talagang paninira kay VP Sara ang kanilang ilalatag dito. Huwag ho kayo magalit. Huwebes ngayon. Bukas Biyernes. Tapos magwi-weekend, dapat masaya kayo. Hindi ko pinapalabas to para mabwisit kayo, ha? Nabasa niyo po ba ito and any reaction po regarding this? Hindi ko pa nabasa yung sulat, no?
Pero kung totoo man yung request na yun, una-una yung request na magkaroon ng catering, yan ay karapatan ng defense, no? At yan ay nire-respect. Hindi, ano daw yun, pangit daw sabi ni Mima Alicia, di ba? O, pati, wala na si Mima, binabanatan mo pa, ito talaga si Bakulaw. Ay, ito talaga si Dembak sa Queen. Respeto natin. Doon naman sa katanungan na merong request na i-shoulder ng Senado expenses, it will be best for Senate to answer that. Subalit, no, I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang Pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. Wouldn't this be, parang may epekto po ba ito sa trial kung yung, kasi as much as possible, all sides try to maintain independence from another, yung defense, yung prosecution, saka yung court. Yung mga ganitong request po ba, merong pwedeng malagay sa alanganin yung independence of one body or one party from another? Well, if it's the prosecution or the Nakakatawa, yung isusubong pagkain ng defense, pati ba naman yun, makaka-apekto, pambihira naman tong reporter na to. Minsan talaga napapaisip po ako, paano naging reporter to? Ay, sa bagay, training pala nila, yung kumubra ng pera dyan sa mga boss nila, nagalit kay VP Sara, hindi siya House of Representative. Ano lang dyan, hindi ko alam kung anong package dyan. defense providing for the catering and the food of the senator judges. Talagang bawal na bawal yan. Yan, bawal. But if it's requesting the judges to provide for the food of the defense, medyo funny siya. Medyo funny siya. Sorry ha. Kasi parang sinabi mong nasa isang pagdinig ka, tapos sasabihin mo, pakainin mo itong aming mga abogado, pakainin mo itong aming mga kasama. Nakakatawa pagkatapos niya sinabi na, hindi kayo sasagot dyan, ma'am. Mas okay yung sumagot dyan ang Senado. Kaya may sasagutin na, nahiya ka pa. That usually does not happen, no? And alam mo, ito ay impeachment court, no? It can also be misconstrued. Of course, with due courtesy to the Senate, kasi sila ang dapat sumagot niyan. Pero as a bystander, kumbaga, kung titingnan mo, pwede kasi siyang ma-misinterpret na disrespect sa korte. And in this case, the Senate. Thank you po, ma'am. Okay na. Mission accomplished na. Yung KUPS na reporter na yon, pambihira. Laway-laway lang, masisiraan na nila si Bibi Sara. Sa bagay, ilan ba nakamanood nito? Ayun, 32,000. At least sulit yung trolls na binabayaran nila, no? Pati yung mga ganap nila dyan sa House of Representatives, pinapanood talaga. Ay, Idagdag ko lang ha, narinig ko sa'yo sa kanina, merong fear doon sa pagkain. Tama ba? Yes po. Hindi niya nasagot yun kasi kasama sa rehearsal nyo yan, di ba? Parang kaya po sila nag-request for sariling caterer kasi because of security concerns daw po. Okay. So hindi lamang Fake news yan. na Fake news yan yung fake news yung na yan, yung tipong gustong ipa-shoulder. Hindi naman, alam naman ng kampo ni VP Sara yung nakakahiya at hindi nakakahiya. Meron naman delikadesa. Nakita nyo naman kung anong klaseng mga tao yung mga nakapaligid kay VP Sara. Nakita nyo naman kung ayaw ni VP Sara una sa lahat yung nakakaabala siya ng ibang tao. Ayaw niya nakakaperwisyo. Ngayon, dahil nga libre lang magpakalat ng fake news sa Pilipinas, kahit na mga reporter dyan sa House of Representatives, okay lang yan. Walang problema sa kanila yan. Di ba? Unverified, walang dokumentong pinanghahawakan, laway lang ng reporter sasabihin na nagre-request ang kampo ni VP Sara na i-shoulder ng impeachment court ang pagkain ng ang caterer o kung anuman, snacks ng defense, kalokohan ho yan. Hindi, ako rin nagsasabi dito sa reporter na to, walang hiya ka. Talagang paldong-paldo ka siguro dyan sa House of Representatives sa mga kabalbalan mo. Sarap batukan no? gastusan sa Senado yung pagkain ng abogado at mga kasamahan ng defense, kundi kasama rin doon na ang caterer ay hindi Senado. Yes po. Parang doon po sa letter, Ilabas mo yung letter doon po sa pambihira naman. yung they want to have their own caterer of their choice po. Tapos Talagang ipinipilit yan. Yung huling nag-push ng naratibo na yan, pag uwi niya sa bahay, tumumba siya. Hindi sinasabi nga, hindi, masama yung naratibo na yan eh. Malas ba? Malas.
Kaya para dito kay kuyang reporter, wag mo yan, pangit yung naratibo na yan. Ayo, hindi ko alam, ililibing na ata yung isang nagnaratibo niyan, di ba? Oh, huling video niya yan, si channel niya. Pambira ka na, gusto mong i-push yan, oh, bahala ka. Pa-shoulder Hindi ko sinasabi may mangyayari sa'yo, sinasabi ko, malas yan, malas. po nila sana sa Senate. Okay. So yung isa lang kasi doon, yung pagdududahan May naman tong ano na to, narrative na to. Lipat na tayo kay Bakulaw. BP Sara, yung gastos ng defense, may budget ang defense. Meron silang pondo para sa pagkain nila. Anticipated na nila yung gastos. Gusto nga nila magpasok ng sarili. Pagka sinabing sarili, hindi ipapagastos. Siraulo. Pala ka dyan. Senator judges, and they have the prerogative to raise clarificatory questions. Ito na, yung kay Bakulaw at kay Senator Robin Pate. Nakakaumay lang yung mga ganong klase naratibo. Walang ya si BP Sara, ganon. Alam na niya nakakaya, tapos gagawin niya pa. Ito ako naniniwala, ayaw. Una sa lahat, ayaw nakakaabala ng tao ni BP Sara. Ayaw nakakaperwisyo, hindi kagaya nito mga... I can assure. Thank you po. Magandang hapon po, Haji Kaamin niyo po, Brigada News FM. Ma'am, una po sa lahat, kumustahin ka po muna namin. Wow, concern. Brigada News Channel, concern. The reason why I ask is because since yesterday, parang di ba nagkaroon po ng Sana dun sa all concern. interjection ni Senator Judge Pia Cayetano, and then today, si Senator Judge Robin Padilla. Kumusta po kayo, ma'am, after po nung nangyari po mga incidents involving the two senator judges? Of course, yung mga ganong interjections, that's part of the trial. They are senator judges and they have the prerogative to raise clarificatory questions anytime they want, no? And of course, yun naman kay Senator Pia, I was able to make the necessary manifestation kanina. Hindi ko lang siya masyadong nag-gets agad kahapon because apparently she tried to limit my answer to yes or no only, and I was not given opportunity to explain. And that is why I really tried na ma-manifest kanina to put it on record. At yun na may paulit-ulit na rin sinasabi ng presiding officer during the entire presentation of NBI Director Melvin Matibag, na yung affidavit ni Las Cañas ay present. Wait, this is merit. Merit yan. Na-realize na bigla na, ay, ang tanga ko, but merit ito, pinag-iusap. Natanga no? Sorry. Erase. Merit na yun The affidavit was presented sige, ipilit nyo. Hindi daw merit. to prove only what happened in the investigation and not for anything else. So, as to whether it is notarized or hindi, it should not be an issue. But how did you feel, ma'am? Did you feel na medyo off po yun or nabastos po ba kayo or nalimitahan? Paano po I yung... feel deprived. Deprived of the opportunity to explain. No? I feel deprived. Pambihira naman talaga. Dito, explain ka na. Explain ka na. No? explain And na, that is explain. why kanina nung tinatanong ako ni Senator Robin, I cannot answer without qualifying. Because it's hard to be confronted with a question of yes or no only. Because it's important that you give context to your yes or to your no. Okay, last question na lang po. Sabi niyo po kanina, you presented powerful witnesses kahit natatatlo lang po sila. So, would you say, ma'am, na nag-suffice po yung tatlo na yon kahit na winidraw na po yung naunang anim? Kumbaga, sabi niyo nga po kanina, kompleto na yung sa grave threat. So, hindi na talaga kinailangan dahil sapat na yung tatlo po na ito. That is why I said, instead of doing the direct, the prosecution finds it unnecessary to conduct the redirect examination. That is for the reason that we honestly believe kompleto na. Yan na naman, Merit na naman yan Judgment na naman yan, kumpleto na. Ang testimonya ng aming tatlong testigo Yan, with ayusin mo. respect to article on threat. Yan. Okay na. Pero ngayon, hanggang sa ngayon mga panahon na to, wala pa rin.
Hindi pa rin hindi pa rin kinakagat ng ating mga kababayan yung impeachment na yan. All right. Next. Agatha, I think you raised her. Hello po. My question po pertains to what the plan is after the presiding officer said Attorney Tolosa may want to reconsider the spokesperson role nga po and have someone who's not limited to the rules of the impeachment court instead po. We will bring that up with Attorney Jay Tolosa, no? And ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take for Attorney Tolosa. But ultimately, of course, this will be his decision. And then may... The question was posed not only for consideration of the prosecution but also for the defense, no? Because same situation si Attorney Poa, who also is a who was also a defense lawyer and at the same time a spokesperson. So, as our chair and lead public prosec has always said, all decisions of the prosecution, whether it be public or private, is always consultative, collegial and consensual. So pag-uusapan pa natin yan. And then regarding naman po specifically yung comment ni Senator Padilla na sana daw hindi one-sided yung prosecution daw po. Ano po yung reaction doon since parang umingay po sa loob ng session hall when that was said? Well, with all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent. Naiintindihan ko yun. Hindi naman yung defense. Yung, ang sinasabi, tignan mo, out of context na naman yung sagot nitong si Bacolod. Yung sinasabi niya, kung yung tingin nyo dito sa mga ilinatag yung mga witness, kahit na merong kinakaharap na kaso, hanggat hindi pa naman nahahatulan, hindi pa naman guilty yan, okay lang iharap sila dyan sa impeachment trial court. Impeachment court. Diba? Okay lang. Walang problema sa inyo. Ang sinasabi niya, yung mga kasamahan nilang merong kinahaharap na problema, huwag kayong kumukontra sa mga interview nyo pagka sinasabi na dapat pwede silang makadalo sa trial. Yun lang naman. Yun lang pagiging fair. Pero ilatag nyo lang lahat ng gusto yung ilatag. Hindi naman sinasabi na yung dapat maging pabor kayo kay VP Sara o sa mga... Hindi, alam namin bias kayo kaya nga nasa prosecution. Naiintindihan ni Senator Robin Padilla. Hindi mo naiintindihan yung ibig niya sabihin na huwag kayong bias. Yun lang naman yun. No? Ang bihira. So, Bakulaw naman. it is very much anticipated. Halimbawa yan, misleading na naman yung sagot niya na yan dyan sa tanong nito reporter. Pabira, bakulaw That naman. the prosecution is biased towards presenting the case. Presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no? So, I think Hindi yun. Out of context na naman yung sagot at saka tanong ni Bakulaw diyan sa tanong about kay Senator. Hindi yun yung konteksto, hindi yan. I think Kong Jinky is very diplomatic na, in her kasi kung ikaw answer. yun, Kasi ako, maginoo pero medyo basta style. But I've always... Tibo pala to. Di ba yung nagiging maginoo lang yung lalaki? Parang naging babae ka eh. Tibo ba tong si Ay, wala namang problema dyan. Kasarian niyo yun. Kumbaga, kalayaan niyo yun. Di ba? Walang problema dyan. Pero maginoo pala siya. Deferred. I've always Ayos. said that sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color
and surprise and excitement. It's as if, especially if it's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So, Kasi huwag kayong maingay. Ang ingay niyo eh. may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. No? Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka eh. Mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense... At naiintindihan natin yan na, sir, ano ba? Sir, tawag ko sa'yo o ma'am? Kasi sabi mo, maginoo ka eh. O ma'am, sir na lang. Naiintindihan ko yun, sir. Kaya naiintindihan ko yun, sir, na sa prosecution talaga kayo. Pero grabe, no? Talagang ito si Kapunan matindi. Yung antipara niya, anti-clear siya sa totoo. defense is for the Antipara. defense. Hindi ba? Ganon. As we say, it is the nature of the beast. Oo, yun The talaga. senator judge must be the one who is neutral. Okay. Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Tama naman. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. Remind, I mean, if you're saying that to us, we're saying it back to you. No? It goes back to you. The issue of bias also. Talbog is bounce. I'm bouncing. Correct, tama naman. In both ways, pero given na yan. Bias kayo, bias sila. Bias si Kiko Pangilinan, bias si Tuta Soto, bias si Ping Lacson. Bias tayong lahat. Bias ako dito sa PH. Aminado tayong lahat dyan. Pero wag tayong magpanggap na hindi tayo bias. Yun lang naman. At yung mga bagay na hindi dapat kabayasan, sa bagay, yung tayo nyo, kaya nga bias kayo, di ba? Pati siyempre, pati yung tayo nyo sa mga senator judges na dapat na nandiyan sa impeachment trial na yan, dapat bias din talaga kayo kasi nga bias kayo. Kung hindi magiging paborable sa inyo yung presensya nila sa trial na yan, talagang dapat magpakabias kayo. At ika nga, given na yun, iintindihan ho natin yung gustong mangyari na yan itong si Sir Kapunan. Itong si Sir Kapunan. We're bouncing back the question, back to you. That's tama ba? Is talbog. Correct. Is talbog, no? So, Talbog. Ibalik Talbog. lang natin doon sa tamang konteksto. yan na no? naman, Of course, with due courtesy Hindi, to Senator usapang abogado lang. Abogado si Sen. Robin. Abogado ka ba? Robin, nirirespeto naman natin yung kanyang pananaw na parang Coops yan, one-sided, no, ang prosecution. Pero ibalik natin, ang Kongreso ang siyang tumanggap ng impeachment complaint sang-ayon sa konstitusyon. Tiningnan kung may complaint ba kumpleto sa forma at may basihan at nakita at sinang-ayunan ng 257 congressman na isumiti yung articles of impeachment. Ibig sabihin, ang Kongreso na ngayon, ang prosecutor o yung magre-representa ng mga nagreklamo Ayan. at sang-ayon doon sa mga nakitang pwede, may probable cause. Ngayon ay naiakyat iyan sa korte na ang Senado in this case. Dito naman sa korte, talagang bubuksan mo na ang lahat ng pruweba na ipapakita ng prosecution para i-confirm or sang-ayunan or tuldukan yung Dapat hindi ka nagdoktor, nag-abuga siya ka, pambihira. Huwag mo kami lecturean, naiintindihan namin yan. Pambihira, kay Sir Robin lang tayo, napunta tayo. Alokohan talaga mga nito si... reklamo at Ito talaga si Dembak sa kanya, kahit kailan. patotohanan yung mga reklamo. Yung defense naman ay yung akusado kung saan, in its word itself, defense, dedepensa. Yan Yan. po ang sitwasyon. Ang neutral ay ang senator judges kasi kailangan nilang pakinggan. Tingnan mo, out of context talaga yung sagot. Yung tanong, okay lang naman walang problema. Kaso, naiintindihan naman nila anong ibig sabihin ng tanong. Pero dahil nga, bias nga sila, di ba? Kaya,
imbis na paliwanag nila maigi, lolokohin nila, guguloyin na lang nila naratibo. Ganun lang naman. I-analyze, pag-aralan, pagdebatihan ang lahat na related sa kaso para magdesisyon. Hindi pwedeng maging biased ang senator judges, pero ang defense talagang ididepensahan nila ang akusado. Ang prosecutor naman ay siya ang magtutulak para i-prove na meron silang tamang kaso. Yan po ang sitwasyon. Siguro, baka nasobrahan ng galing no, ng ating mga prosecutors, kakibat ang ating private volunteer prosecutors. Kasi syempre, nakita siguro ng ating isang senator judge, hindi lang siguro isa, baka nakita ng karamihan na talagang solid ang ebidensya, hindi pwedeng malihis, hindi pwedeng yan ka na naman, solid ang ebidensya para sinasabi nyo, guilty, ay siya bagay, guilty na nga pala si VP Sara sa harapan ninyo. Ganyan talaga. Ang tanong, may boto ba? Okay, pagpalagay na natin, garin, solid ang ebidensya, may boto ba? Kasi base sa akin nakikita yung mga dapat nyong convincein, si Tuta Soto okay na. Si Tuta Soto, si Ping Lacson Boytago, si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bamakino, Tulpo Brothers, kumbinsido na yung mga yan. Okay? Si PH Update, yan ang mga dapat niyong kumbinsihin. Kasi ako yung isa sa mga magsasabi sa mga taga-subaybay natin dito sa PH Update, may problema si VP Sara. Paniwalaan natin yung prosecution. Pero hanggat hindi tayo umaabot yan sa punto na yan, anak ng tokwa. Pag nakumbinsin nyo na si Robin Padilla, Amy Marcos, Cayetano siblings, ang tawag dito, Villar siblings, Ligarda, saka tayo mag-usap na solid ang ebidensya. Pero habang etong mga to, hindi nyo nakukumbinsi, huwag muna na tayo pag-usapan solid ang ebidensya. Magmumukha ka si Raul dyan, di ba? Hira ka naman, Garino. Tuloy mo. Tuloy mo. Tuloy mo. Oh. Kailangan ipagpatuloy at kailangang tuldukan. Kaya nirerespeto namin si Senator Robin Padilla, pero ibalik natin. Ano ba ang nararapat, ano ang dapat at saan ito patungo? Follow-up question lang po, attorney. Ano po ba yung instinctive reaction that Senator Robin reacted to? Ano po yung nangyayari sa front row? Hindi ko na maalala kasi wag na lang kasi kami sa front row kasi alam namin nakikita kami sa camera na trying to behave kami. Trying to behave. Kaya lang minsan mahirap mag-behave kasi yung you react as a lawyer, no? You react kasi yung years of experience namin. Parang sa korte yan, di ba nanonood naman kayo ng mga court scenes, no? Di ba? Yung mga ibang lawyers pa nga nagpa-pound on the table. Objection, Your Honor. Ano lang yan, normal yan. Normal yung ano na yan. Kumbaga, gusto lang kasing ilagay sa ayos yung pagdinig, yung trial. Kaya talagang merong ganyang aminado naman tayo, hindi abogado si Senator Robin Padilla. Pero ang problema dito, yung kanyang tanong, yung kanyang yung kanyang statement na out of context na Hindi na ni pasadahan nga lang yung ibig sabihin nung wag kayong maging bias, dapat magpaka-fair kayo. 'Di ba? Kung gusto niyo tumayo yung mga may kinakaharap na kaso ng mga individual sa impeachment trial, dapat yung mga senator na hindi pa naman na-sentensyahan, willing din kayo na patayuin sila dyan. Pero dahil nga bias sila, hindi paborable sa kanila na nandiyan si Senator Rodante Marcoleta. Baka araw-araw riniregla yan si Kapuna pag nagkataon, di ba? Kaya okay na rin. Palagay ko sa mga mga prosecution, mga judge na to, ay mga prosecution lawyers, prosecutor congressman, di ba? Ano na yan kumbaga okay yan na wala si VP sa yung mga senador diyan sa trial. Honor, yung mga ganyan. Kanya, nakaganyan na lang ako, nagdadasal na lang ako para hindi ako mag-react. No, but it is not out of this. Kudos kay sir kung sakaling nagdadasal siya para hindi siya mag-react. Pero yung mga reaction sa trial court, sa mga courtroom, normal ho talaga yung balagbagan talaga na ganyan. Respect. It is because of our years of training,
where we instinctively react to what we think is wrong or to what we think is unfair. As I've said before, we cannot, unlike if it were the defense, for instance, we're prosecution, if it were the defense who made a statement or who made an unfair allegation, we can contest it. Kaya lang pag senator judges, syempre hindi pwede. So, and that is why sometimes our reaction is more visual than vocal. No? Sorry po. Very brief follow-up din since related naman po ito doon. I'd like to address this question po to Attorney Lorna Kapunan kasi you've been in the legal practice po no for almost 5 decades. Since you're a veteran litigator po, sa inyong personal na pananaw, was Senator Robin Padilla's questioning of Representative Luis kanina was a fair question. Kasi at one point may sinabi pa po siya na wala kang karapatang magtanong. Patas po ba yun? Balanse po ba yun para sa isang normal na court procedure? Alam mo, the problem with us lawyers, no? It was a request for clarification. Yes. I didn't know exactly whether he was asking a question or he was manifesting. Kasi at one point, he was talking about the witnesses, our witnesses. And then suddenly, he was talking about the senators who have pending cases. That's why I tried to seek for clarification. Anyway, nangyari. Ano yun na ho natin na ika nga kung ano man yung sama ng loob ni Bacolao, next time, ano na lang tayo. Ako, naiintindihan ko, hindi sila magiging fair at hindi sila magpapaka-fair. Period. Ang kanilang leaning talaga para kay talagang syempre matanggal sa pwesto si VP Sara dahil talaga yun ang target nila. So ladies, dito na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Para dito kay pare ko to pare ko si Kapunan. Paring Kapunan. Pagka nakita tayo, huwag kang mag-alala. Meron akong ipapakilala sa yung chicks. Sigurado bagay kayo nun. Mag-ingat ka lagi. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.